Hey guys, good evening sa inyo. Ito si Jean. And this is my latest project guys. This is a full-size na DIY plywood bandsaw. Now, siguro kung matagal na kayo sumusubaybay sa 11-9 workshop, hindi ito ang first time na gumawa ako ng bandsaw. Gumawa na ako nag-try na akong gumawa noon and gamit yung techniques ni Matthias Wandel. Unfortunately, hindi successful yung ginawa ko na yon. Hindi ko na siya tinuloy dahil hindi maganda yung aking experience. Well, it's mainly my fault. Kasi ginawa ko lang yon without using plants. Hindi ko kayang bilhin yung plants ni Matthias Wandel. Masyadong mahal for me. So, diniskartehan ko na siya and then ang ginamit kong materials dun is hindi maganda. Yung ginamit ko lang sa gulong niya is plyboard and I've used very cheap na bearings, which is a mistake. Okay, so yeah, mistake yon. Hindi maganda yung kinalabasan. Pero, although meron ako na-acquire na banso, yung Ryobi banso ko guys, na maliit, at ginamit ko yun for like a few years and it was fine for me. Nangarap pa rin ako magkaroon ng isang full size malaking banso para makapagriso at mas malaki yung I think every wood shop na katulad ko is nangangarap na magkaroon ng malaking banso. Okay? So, I think this is the right time para gumawa na ng bagong banso. Since may nahanap na rin ako ng magandang supplier ng mga good quality na bearings na hindi mahal. It's very cheap. Kasi yung mga ginamit ko na bearings dito, although magandang quality, they are all just used. Gamit na. Okay? So, second-hand bearings lang. And by far, okay naman siya. So, simulan natin yung paggawa nito. It would be several videos, no? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung frame. And kikwento ko rin kung anong plans yung ginamit ko rito at anong mga procedures yung ating gagawin. Okay? So, yun guys. I hope you enjoy this show. So, ngayon guys, nadidikit ko na tong materials natin. I-glue up natin yung magiging frame ng ating banso. Siyempre, kailangan lihain muna natin ng konti. And then, kalata natin ng glue. And dapat lahat ng part ito is malagyan siya ng glue. Okay? And then, spread lang natin yung kanyang glue. Ayan. Kailangan lahat ng portions niya malagyan. And ito technique to galing kay Pauson. Nilalagyan ko lang ng konting asin. Inaasinan natin yung glue para hindi dumulas yung papatong natin na kahoy dito guys. And kapag gagamit tayo ng materials for this band, so kailangan yung good quality na plywood. I'm using local na plywood dito. Pwede rin marine plywood. Wag lang plyboard at lalong wag yung mga China made na plywood. Dahil yung mga Chinese made na plywood usually ay may mga gaps and minsan may bato pa o whatever na sa loob, no guys. So ito guys, i-binrad nail ko lang gamit yung aking Osito brad nailer yung mga four sides niya para lang hindi siya gumalaw. Mamaya i-clamp natin lahat yan and then i-screw din natin para hindi na gumalaw yung two piece na yan. Ayan, nakita nyo, ini-screw natin siya guys. So for here, ang ginamit kong plano is plano from Greensaw. Okay, so Greensaw na bandsaw yung ating ginamit na plano. Pero hinaluan ko rin to ng iba-ibang mga techniques from Matthias Wandel, from John Heiss na banso, and pati na rin kay isa sa mga paborito ko si Gokmen Altuntas. So, pero mostly na plan dito is sinunod ko yung kay Greensaw. And don't worry guys, kung gusto nyo gayahin to, i-download nyo lang yung plan ni Greensaw. Nasa YouTube channel niya yan. Direct to sa kanya website kung saan pwede nyo i-download yung kanya mga plans. No, ayan, ini-screw ko lang sila para hindi siya gumalaw. And I think tatanggalin ko rin yung ibang screws dito na maaaring tamaan ng iba nating mga parts. Importante lang kasi dito yung 2 piraso ng plywood na yan. Now, I'm cutting the final final length niya, 96 cm to guys. Pero, this would bite me later kasi malalaman nyo, nagkamali kasi ako. Dapat pala ginawa ko siya ng mas matangkad pa ng konti.
Pero okay lang, nagawa ko naman ng paraan in my later revisions dito sa ating ginagawa. So ito na guys, I'm cutting yung ano na, yung portion siya sa gitna, and I'm using just my circular saw na brushless, no? So ito rin yung part na ito. Kakat lang natin yan para lang diretso. Mahirap kasi gawin to sa table saw, so I'm just using my circular saw here. Pati itong sa taas na to, dito natin ilalagay yung ano yung blade lifter na ating ano na mechanism na ayun nga, pag lifter nung ating ano nung ano para pang tension din yung ating blade. Dito natin ilalagay yon. So ikakat ko rin siya gamit ang circular saw. And then here I'm drilling pilot holes para sa ating jigsaw naman. Yan, dalawang pilot holes dun sa ating lifter at dun sa hindi ko na kung tawag dyan yung mouth, di ba? Yung ano, bunganga ng banso. So ito na guys, iyan natin. Ginamit ako ng jigsaw para tanggalin na yung ating ano, yung part na ito. And guys, huwag niyo tatapon yung mga natanggal yung parts na yan kasi gagamitin ulit yan. Pwede niyo pa rin yung gamitin. Dalawang ano yan, dalawang plywood na magkadugtong yan na magkadikit na magka-laminate. So you can still use that sa ibang parts ng bandsaw nyo. Yan ang ginawa ko dito, hindi ko tinapon yung mga parts na yan. Magagamit pa rin siya. So ito na yun guys, yung pinakataas niya. And then ito yung pinakagitna, yung kanyang throat yon. Okay, hindi pala mouth, throat ang tawag dito. Bandsaw throat pala. So ano ko to, ginijigsaw ko to dahan-dahan lang kasi gusto kong diretso yung ating cut. And there you go. So yan, tago niya yan. Gagamitin pa natin yan in the future. So ngayon naman, sa sanding lang natin ng konti, ito. At yung kanyang side ba to, ilalim. And then dito naman, since hindi kasi yung ating sander, gamitan natin ng ating power file. Kung wala kayong power file, you can easily use ng ordinaryong kikil or liha lang na ilagay nyo lang sa kahoy, pwede na yon. Okay. Ayan, so kinat ko lang tong 45 degrees dito kasi dito natin lalagay table natin na ang bala ko kasi dito guys, trunnion style. No? So kailangan 45 degrees to para pwede mag-tilt yung ating table ng 45 degrees. Pero I don't know, parang gusto ko rin baguhin to in the future. Ito naman, gawin natin yung beam niya guys. Yung kay Greensaw, ang ginamit niya dito na support is plywood din. Pero ako, since meron akong mga 2x4 dito na paluchina, na lang ginamit ko. Mas matibay to kaysa sa plywood. Of course, mas sturdy siya, mas stable siya. So, kumuha ko ng dalawang 2x4 na paluchina. And then, dinikit ko and then screw ko sila para gumawa ng isang malaking poste. Ito yung magiging parang beam ng ating banso. So, importante rin kasi, sabi nga ni Matthias Wander, napaka-importante sa banso yung stiffness. Kailangan stiff na stiff yung inyong banso para hindi siya mag-vibrate ang masyado at hindi rin siya magalaw at stable siya ang gamitin. So, ito nilagyan ko ng mga spacers sa gitna para lang sigurado na solid itong ating lalagay na poste. Pwede ka rin gumamit dito ng plywood na pinagpatong-patong pero magastos sa plywood yon. I would rather save yung plywood ko since talagang target ko dito is gumamit lang ng one sheet of plywood para sa buong banso na ito. Ngayon naman is didikit ko na siya doon sa mismong frame natin. Lagyan ko lang ng maraming glue. Kailangan generous ka sa glue dito. And then you just have to attach it like this. Ayan. Ika-clamp ko lang siya gamit yung ating clamps. And then i-screw natin sa likod gamit ang mahabang screws. 3-inch na screws yung ginamit ko dito para sigurado talaga. So ito na yung itsura niya guys with the beam, poste, no, whatever. So ayan na siya. Ganyan yung kanyang ano. And then ito na, ni-screw ko na yung beam do sa ating frame. Sabi ko nga sa inyo, 3-inch na screws yung ating nilagay dyan para sigurado talaga na hindi siya matatanggal. And then ito, kinatam ko lang guys para pumantay, no? So hindi natin maiwasan na talagang hindi pantay yung ibang mga parts niya. So mabilis na katam lang yan and konting sanding and okay na. Ito nakalimutan kong i-cut. Ito yung ano natin para sa blade guide, no?
para maitaas natin pa yung blade guide na mas mataas pa kaysa dun sa ating throat. Ayan. And then ito naman kinakabit ko na yung ating floor. No, ito yung pinaka-base pala, sorry. Base ng ating banso. 50 by 50 inches, centimeters pala. Ito naman, lagyan natin ng butas yung ating, yung ating floor, yung base. Ito yung magiging parang passive dust collection niya. Yung alikabok is malalaglag dito papunta sa drawer. Dust collection drawer na yung bala ko ikabit sa ating patungan ng banso. So ngayon, ididikit na natin yung ating frame, yung buong frame dito sa ating base. So syempre, gamitan natin ng white glue or wood glue and then i-screw natin yan later on. And here it is, yung yung mga screws na ginamit ko. 3 inches screws din yan para sigurado rin na matibay siya. So yun, next time na ng ating series na to, papakita ko sa inyo paano natin ginawa itong mga flanges na to, na may bearing flanges. Yung mount natin, ay ito, sa likod, ayan. Mount nitong ating shaft, no? And gagawa rin tayo ng yung lifting mechanism dyan at yung upper na upper na shaft. Tapos syempre gagawa tayo ng 12-inch na wheels. O, yun ang pinaka-importante part. Hinihintay ko lang yung isang importante na doon na component noon, and that would be yung gulong, yung tires, no? Kasi kailangan natin dito ng ng Banso tires na mahal yung Banso tires na 12 inch. So umorder na ako ng bicycle wheels na 10 inch, and hopefully pwede na yon. So kay Matias Wander, ganoon naman ang ginagamit niya lagi. So I think wala nang problema doon. So hintay ko lang dumating yon para makapag-proceed tayo sa mga next na part nito, guys. So I'm very much excited, guys, para dito. And hopefully, samahan nyo pa ako sa ating Banso Build Adventures. Okay? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. And I'll see you again next time. This is Gene from Gene Corralde Vlogs. Adios!